I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Agay sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Nako, mayroon tayong upload videos, updates. Sabi ng ating mga friends, bibigyan natin reaction. Guys, uulitin ko, pag nag-react ako, very simple lang, no? Pero ako, pag ganitong mga klaseng issue, well, nararapat din naman na i-spread natin. Tama po yun. Sabi kasi ni Sara Duterte, mga kababayan, ang gusto niya daw sa impeachment niya, ito, sabi niya, hindi na natin pahabain kasi kinontra ito ni dating Senator Leila de Lima. With the midterm polls out of the way, Vice President Sara Duterte is eager for a blood pot in her looming impeachment trial while she organizes rallies abroad to show support for her father, who is being held in International Criminal Court, which is ang ICC detention center in The Hague, the Netherlands. Tama po yun. Alam nyo guys, sa niya, yung sa posisyon niya bilang Vice President ng Pilipinas, actually hindi talaga siya nagtatrabaho. Sa buong taon ng 6 years, no? Bakit? Wala naman siyang ginawa kundi manira, no? O magsalita ng kung ano-ano sa social media. So, yung papa niya hinuli, 'di ba, ng ICC through Interpol. Nandoon siya, nagrarally, mahigit isang buwan, I think, correct me if I'm wrong. Tapos, bumalik na naman sa Pilipinas. Ang dami niyang kuda-kuda sa social media, rally dito, rally doon. 'Di ba? Na-spend niya yung posisyon niya sa mga ganyang walang kakwenta-kwentang gawa. 'Di ba? Supposed to be pag Vice President ka, dapat makikita sa iyo ng mamamayang Pilipino, yung talagang nagtatrabaho ka, marami kang natulungan. Sasabihin ng mga DDS, Vice President yan Bakit? Hindi ba forke Vice President hindi natutulong? Dapat yan, nag-iikot-ikot din siya. Nang sa ganun, maramdaman din ng taong bayan yung kanyang presensya baga bilang Vice President kasi binoto ito ng 32 million. Hindi lang po hindi DDS lang ang bumoto dito, Marcos Loyalist and the rest. 'Di ba? Actually, maraming mga DDS na sumusuporta sa kanya na nag-back out. Kasi nga nalaman ng issue ng papa niya, issue niya. Ayan. Sabi niyang inquiry net. BP Duterte on impeachment trial. I want a blood pot. Sus, nako, blood pot talaga. Ako, no? Sa totoo lang, yung mga ganitong klaseng pananalita, hindi po dapat pananalita ng isang abogado. Parang, wow. Sa interpretation ng iba, bloody pot, parang duguan ito, mga kababayan. Alam niyo, pag sa impeachment, siyempre, alam mo natin, prosecutor, yung mga judge, no, ipresenta mo yung mga ebidensya, kung ano po yung nararapat, yun dapat ang gawin. So, sabi ng iba, ano ba yung sinasabi niyang bloody pot na yan? Sanay na yan sa duguan, ganito, ganun. Di ba? Hindi mo na kailangan magsalita ng ganyan. Kasi ang impeachment trial, wala naman tayo alam dyan. Hindi naman tayo abogado, pero ang alam lang natin, ito, talagang lilitisin dyan sa Senado. Judge versus prosecutor. Di ba guys? Correct me if I'm wrong. Siyempre, ang magiging judge yan, mga senador. Yung prosecutor, yung House. Alam po natin, ang House, nakahanda na po yan. Talagang matindi at malakas ang mga ebidensya niyan. Ngayon, dahil sa sinabi ng bloody pot, Isus Maria, huwag siya magalala kasi maganda naman ang kalalabasan niyan. Hindi naman siya, tawag dito parang torture or whatsoever. Ito ay kakastiguhin lang. Malaman kung saan napunta yung pera at dapat sagutin niya ng maayos, 'di ba? Para clear. Kung itong pera na ito ay napunta naman sa magandang kamay, sa magandang proyekto, ano ba ang pinag-aalala niya? Bakit kailangan ng bloody pot
blood pot daw, blood pot. Ay, sus, Maria Josep. Kaya minsan naisip ko ito, mahilig talaga to sa duguan eh. Hindi na kaila ito dahil sabi ni Mr. Las Cañas, tukhang queen ito, hindi kayo naloka. So dahil dito mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Pakikomenta lang kung ano ang masasabi nyo dito sa blood bath na sinasabi niya. Wow, ano yan? Blood bath. Wow, higa ka sa duguan na kumbaga maliligo ka ng dugo sa isang bathtub. Naloka. O ito guys para kompleto detalyado. Ito pinalagan ni dating Senator Laila de Lima. O, basahin ko Sabi po ng balita yan mga kababayan. Ayan Balita. Baka sabihin ng mga DDS fake news tayo. Ganyan naman sila sabi dito mga kababayan ni dating Senator Laila de Lima. Ayan basahin po natin para kumpleto detalyado. Bloodbath impeach na bet ni BP Sara, pinalaga ni de Lima, mindless arrogance. Alam nyo guys, sabi ko nga, pag ikaw mataas na opisyal, lalo't vice president ka, isa pa, abogado ka, no need to say that. Ano ba ibig sabihin? Na talagang sadyang mahilig talaga sa mga ganyang duguan. Pumalag si Congressman-elect Laila de Lima sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa isa umanong madugong impeachment trial na nakaambal laban sa kanya. Di ba? Hindi mo na kailangan yan. Yung bloodbath na yan, ano yun? Maliligo ka sa tubig na may dugo? Parang bardagulan or whatsoever. Wala namang ganyan, di ba? Pag impeachment, talagang maganda yung paglilitis. Ba't kailangan pang ganyan ng mga salita na walang kakwenta-kwenta? Parang ang tingin ko dito kay Sara Duterte guys, maangas pero walang talas, no? Sa Facebook post, sabi ni Dilema nitong linggo, Mayo 18, 2025, tahasan niyang iginiit na wala raw lugar ang karahasan sa isang constitutional process. Yun na nga, sabi ko na nga ba? 'Di ba? Kung ano yung paglilitis, doon yun. Ipresenta yung mga ebidensya. Kung found out na guilty, hindi ikulong, i-convict. Ganun lang kasimple. Ba't kailangan pang blood bath yan? Ay, sus, Maria Josep. Sanay kayo kasi sa mga patayan dito, patayan doon. Hindi naman sila magaling braggadocio, mindless, arrogance, toxic, rhetoric, violence. Grabe nito. Pero guys, in fairness, totoo yun. Why? Di ba? Si papa niya. Ano bang nangyari kay papa niya noong siya ay naging presidente? Di ba? Antindi. Ngayon, pinapanawagan, bring him home. Kumusta naman kaya yung mga ejike na namatay ng mga inosente? Walang due process na namatay na lang parang aso. Sige nga, yun ang sabi nga ng iba. Yang ginawa ni Digong kasi, abusing power. Lahat kontrolado niya. Ngayon, at naikulong na sa ICC kung ano-ano pang mga sinasabi nila kaysa kinidnap, di ba, ginipit ang Duterte, yung tipong ganun. Pero hindi nila naintindihan ano yung due process o batas ang sinusunod, no one is above the law. Hindi nila naintindihan. Gusto nila yung isa lang po ang gusto nitong mga to sa side ni Duterte. Gusto nila paboran ni Pangulong Marcos Jr. Pero hindi po pwede yun kasi nasabi ni Pangulong Marcos Jr. doon sa kanyang sinabi niya na galit sila sa kanya kasi wala silang pabor na nakuha sa kanya. That's correct. Totoo yun. Kasi mahilig talaga sila sa pabor. Bakit? Tingnan mo si Kibuloy nung panahon ni Digong. 'Di ba? Grabe yung kaso niya. Anong ginawa nila kay Digong? Hindi siya nakulong ng time. Pero ngayon, anong masasabi niyo? Hindi pwedeng guys, yung pabor-pabor pag yung tao ay nagkasala pa. Walang pabor-pabor, walang silbi ang batas. Sa atin, kung ganun lagi ang pinapairal na pabor-pabor. Ay, sus, Maria Josep. Sabi po dito guys, dagdag pa niya, to stress, an impeachment trial is not a show of brute
force but as sacrosanct, yan, constitutional process of accountability, no room for chaos, drama, and theatrics that are as her defense team to orchestrate contempt ang naghihintay sa kanya if the even there to. Iginiit ni Dilima na seryosong usapin umano ang impeachment, kung kaya't hindi maaring basta-basta na lang daw magsabi ng magkaroon ng pagdanak ng dugo. Kasi nga mahilig sila sa dyan. Diba? O, anong sinabi ni Mutabato? 24 years pumapatay siya ng tao dahil utos ni Mayor. That's why, guys, sinabi ko, sanay sila siya dyan sa duguan. Oh, di ba? Ganyan sila eh. O, in an impeachment trial, the only one who is on trial is the person impeached. So, there can be no blood path. If any blood is spilled, it can only be that of the person. Agay. The person impeached. Not the prosecutors, not the senators, judge, not the administration, not the people. We will make sure of that, sabi niya. O, totoo yan. Alam po natin ito si Atty. Dilima, magaling na abogado ito, guys. Hindi rin basta-basta ang experience nito. Sa totoo lang. Sa totoo lang, even dilaw siya, pero gusto ko yung kanyang mga galaw baga. Actually nga, sabi ko noon ito, parang pangalawa ito kay dating Miriam Defensor Santiago. Even kakaiba, pero parang dapat, di ba? Kaya hinangaan ko din kahit papano, no? Even dilaw siya. Kasi yung maganda yung kanyang mga ginagawa din sa pagdating dito sa mga kaso-kaso na yan. Ay muntik na matay ito, guys, sa ambus. Si Police Las Cañas sana ang pumatay dito. Doon sa pag-imbestiga niya ng diyan sa quarry, sa laod na diyan tinatapon ng bangkay. Oh, mabuti ka mo nakaalis ito, sabi ni Las Cañas nung that time na yun. Kung wala, wala. Pinapapatay ni Digong eh. Oh, kasi nga ayaw ni Digong na mag-imbestiga. Ganun kasama si Digong. Oh, yung against laban sa kanya, sementeryo ang punta mo. Mabuti kung talagang makakaligtas ka. Buti ka mo nakaligtas ito. Umalis ka agad. I remember what Las Cañas says sa video na sa video niya. Oo, interview ng Rappler yun. O yan, sinabihan ko na rin talaga sila. I truly want a trial because I want a blood path talaga. Anang pangalawang pangulo, agay. Madugo ang impeachment nito, guys. So bye-bye tayo. Walang to, guys. Walang basta bye-bye tayo. Sa buwan ng Hulyo, pagkatapos ng Senate of the State of the Nation address ni Suna ng Pangulo, magsisimula ang tuloy-tuloy na pag-uusad ng impeachment ni BP Sara sa Senado. Batay sa konfirmasyon noon ni Senate President Chis Escudero. Agay. Ano, guys, ang kapalagayan nyo? Grabe, ano? Oh, ayan. Tinabla siya ni dating Senator Laila De Lima, which is ang incoming Congressman De Lima. You see, ang ano nito, ang experience nito. Naging senador yan, naging dating DOJ secretary. Of course, lawyer nga talaga. Magaling na lawyer. I am not guys, praising her. Pero doon sa katangian ng pagkatao niya, talaga magaling naman talaga siya, no? At syempre, guys, dating human rights lawyer ito. Talaga masipag din naman that time na yon, no? At syempre, ngayon, naging congressman. Yung sa experience ako, bumabase sa isang tao na sabihin natin magaling, di ba? Even she is dilaw, it's okay. Walang problema doon. Ang tinitingnan ko, base sa experience ng isang tao. So, tama ito, guys. No? Ngayon, may palaban na. Isa sa mga prosecutor, palaban. Agay! Ngayon, may palaban na. May katapat na si Sara. Alam mo, actually, mga kababayan, ito si Congressman De Lima, nagpasalamat sa kay PBBM. Why? Kasi sa panahon siya ay nakalaya. Kung ay panahon ni Digong, guys, hindi talaga makalaya. Even gusto niya ma-reopen ang kanyang kaso. Para maisumiti ang lahat ng mga ebidensya na talaga wala siyang kinalaman. Hindi na nangyari po yun.
But in Marcos administration, guys, tingnan nyo naman, 'di ba? Matik kaagad. Siyempre, alam nyo naman si Digong, mahilig magtanim ng bala. Hindi, magtanim ng ebidensya. Sabi niya kasi yun, sabi ni Tatay Digong that time, guys. So, very prangka din yung matanda na yun. Pero, kumbaga, as a Pilipino, bilang natin, kapwa Pilipino, alam nyo, sa totoo lang, si dating Pangulong Duterte, masasabi natin, kawawa din naman. Bakit kanyo? Bukod pa sa sa matanda, pero titingnan din naman natin yung kalagayan nung namatay na walang due process. Yun ang pagkakamali ni dating Pangulong Duterte. Pasensya na lang po sa kanya kasi kung nasa kulungan man siya ngayon, mga kababayan, hindi na po kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. yun, hindi na po kasalanan ng taong bayan, kundi kasalanan niya po yun sapagkat hindi maganda ang pamumuno niya pagdating sa war on drugs. Oo, I think masasabi siguro natin sa panahon ni dating Pangulong Digong, mga kababayan, alam niyo may problema din sa mga sa mga nakapaligid sa kanya. Yung mga presidential advisor niya, yung mga advisor niya, hindi siya kumbaga hindi nila sasabihin ang dating Pangulo na ganito ang gawin mo, o basta na lang na pinabayaan na lang yung dating Pangulo na kahit nakikita nila hindi na maganda yung ginagawa niya. If ever ganon, dapat yun ay kinukumpronta nila. Ops, Mr. President, huwag ganon, medyo lalabag ka sa batas pagdating ng panahon. Parang tipong ganon ang ibig kong sabihin, mga kababayan Kung may kasalanan si dating Pangulong Digong, yun ay kagagawan din ng nakapaligid din sa kanya. Dapat nga makulong din di ba? Pero ganun pa man, sinalo niya lahat. Kaya masasabi natin, kasalanan din niya talaga yun. Kaya nga si Pangulong Marcos Jr., very maingat yan, guys. Yung mga nakapaligid sa kanya, maingat talaga yan ng Pangulong BBM. Hindi tulad ni Digong, pabaya. Hindi yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo dito sa bloodbath ni Sara Duterte para maduguan. Grabe, ang tindi. Sanay ito sa sa patayan siguro, no? So yun, guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again when next upload video. Bye 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 and babu. God bless Philippines.